Let's have problem number 17 for strength of materials normal stress. The cross-sectional area of each member of the truss is 1.8 inch square. Calculate the stresses in members CE, DE, and DF. Indicate tension or compression. Yan. So meron tayong truss. Hanapin daw natin yung stress sa member CE, member DE, tsaka DF. Yan. Yung cross-sectional area ng bawat member is 1.8 inch square. Pare-pareho lang daw. Yan. So, to find the stress dito sa tatlong member, so gagamitin natin yung formula. Stress is equal to force over area. Yan. So, given na yung cross-sectional area nila, 1.8 inch square. Ito na lang force or yung P. Makukuha natin yung force P through analysis sa truss, di ba? Kuhain natin yung force sa member CE, DE, and DF. So, pwedeng using method of joints or method of members. Sige, so, kuhain ko muna yung reaction. Copy ko yung truss. So, meron tayong hinge sa A. So, kapag hinge, ang reaction neto is may vertical at horizontal, right? Assume natin yung vertical is upward. Denote ko by RAY. Tapos, yung horizontal component is to the right. Denote ko by RAX. Although, masisira lang din naman yung RAX neto kasi wala naman tayong horizontal load. Vertical load lang. Itong 30 keeps downward. Tapos dito naman sa roller, vertical component lang. Di ba? So I will assume upward denote by RF. Yan. So kapag nag-summation of force na ako in X nga equal to 0, positive if to the right, so, mazizero na yung RAX. So, RAX is equal to 0. Okay? And then, paano naman natin kukuhain yung RAY and RF? So, pwede tayong mag-moment. So, pag nag-moment ako about A, may eliminate si RAY, masasolve ko si RF. Sige, so mag-moment tayo. Summation of moment about A is equal to 0. Positive if clockwise. So, simulan ko dito kay 30 kips. So, si 30 kips, ang moment arm niya is distance from A, 8 plus 8, 16. Tapos, ang rotation niya dahil siya is downward, magro-rotate siya about A ng clockwise. Positive. Tapos, dito sa RF, yan. RF times yung moment arm. Distance from A is 8 plus 8 plus 8. Total of 24. Yan. Magro-rotate naman siya dahil upward. Magro-rotate siya about A ng counterclockwise. So, kaya minus ang gagamitin natin. And then wala na, equate na natin sa 0. Yan, so pwede nyo na yung i-shift solve sa calcu. So 30 times 16 minus RF, lalagay ko siya sa X. So 24 times RF or gagawin kong alpha X RF sa calcu, then alpha equal 0, shift solve equal. Yun, so si RF is
20. Ang unit natin, di ba, kips. So, 20 kips. Tapos, pwede nyo kuhain si RAY using summation of forces in Y is equal to 0. Positive if upward. So, yung mga upward, si RAY tsaka si RF, positive sila pareho. So, RAY plus RF. Tapos, yung downward, 30 kips negative. So, minus 30. Then, equal to 0. Pwede ko nang masubstitute yung value ni RF na 20 kips. So, RAY plus 20 minus 30 is 0. And so, ilan na to? RAY is, diba, 20 minus 30 negative 10. Transpose mo na lang sa kanan, magiging positive 10 kips. Yan. So, meron na tayong value ni RAY, 10 kips. Tapos ni RF is 20 kips. Yan. So, pwede na nating i-analyze using either method of joint or method of section. Sige, copy ko uli. So, ang pinapahanap is yung, again, yung stress kay CE, no? Kay CE, kay DE, tsaka kay DF. CE, DE, and DF. Okay? So, anong gagamitin natin? Try nating mag-method of joints. Okay, so using method of joints, saan kaya tayo pwedeng magsimula? Pwede tayong magsimula dito sa F kasi meron tayong magiging dalawang unknown member lang, yung DF tsaka EF. Etong FRF naman, reaction sa F is may value na tayo. So, kapag method of joints, diba, dapat dalawa lang yung unknown members. Bawal more than 2. So, pwede tayong mag-method of joints sa F kasi dalawa lang yung unknown. Masasolve na natin tong si DF tsaka si EF. So, start tayo at joint F. At joint F. So, drawing natin yung mga forces involved sa joint F. So, ito yung F. Ano yung mga nag-i-intersect sa joint F na force? Una, si RF, di ba? Pataas. RF equal to 20 kips. Yan. Tapos, next is, ito si DF. Yan, mag-a-assume ngayon tayo ng direction. Kung compression or tension. Sige, so kay DF, assume ko compression. Sabihin pag compression, yung direction ng force niya is toward sa joint. So, pag ganito dapat. Pangalanan ko as PDF. Ayan na, in-assume ko siyang compression. Dito naman kay EF. Kay EF, assume naman natin tension naman. So, kapag tension, yung arrow naman ng force is away dun sa joint. Okay, pa ganyan. So, dito si EF. Pangalanan ko as PEF. Yan. So, kapag method of joints, dalawang equation lang yung gagamitin natin. Equation of equilibrium. Summation of x 0, summation of y 0. So, kapag una natin ginamit yung summation of y, masasolve agad natin si DF. Diba? Kasi si EF wala siyang x component. So, mawawala, hindi siya masasama sa equation in summation of y. Right? So, simulan ko sa summation of y is 0, positive if upward. Yan. So, etong 20 keeps upward. So, positive siya. Right?
20. So, 20 muna sa sulat ko, pero naka-keep siya yung final answer, Tapos, etong PDF nga. So, kapag inclined yung force, di ba, meron siyang x and y component. So, kailangan nating makuha either yung theta x niya, angle with respect sa horizontal, or yung slope, rise over 1. So, madali kung kaya natin yung slope kasi, base dito sa truss, etong si DF is, di ba, meron siyang rise na 6, tas meron siyang run na 8. So, ang slope niya is 6 to 8. So, 6 to 8. Yan. 6 to 8. So, kung lalagay natin yung theta x, angle with respect sa horizontal, ito siya. So, di ba, kapag y component, ang formula natin is yung pinaka-magnitude ng force, PDF, tapos sine nung theta x. So, yung sine nung theta x, makukuha natin sa right triangle. Pero, kompletuhin muna natin yung hypotenuse. So, by Pythagorean, makukuha natin tong hypotenuse as square root of 6 square plus 8 square, right? Sakto to, di ba, 10? So, pwede nyo pa siyang i-lowest term kung gusto nyo, magiging 3, 4, 5 right triangle siya. Pero, okay lang kahit wag na. So, wag na nating i-lowest term. So, ang magiging y component niya ni PDF is PDF times sine theta x opposite 6 over hypotenuse 10. So, 610. So, ito times natin tong PDF ng 610. So, kailangan ng sign. Anong sign niya? Positive or negative? Diba si PDF is down to the right? So, down yung kanyang y component, kaya minus, negative. So, wala na, equate ko na sa 0. Yan. Masasolve na natin dito si PDF. I-shift solve na lang natin. 20 minus 6 over 10 times yung PDF, lagay ko kay alpha x. Alpha equal 0, shift solve equal. Ayun. So, si PDF is 33.33. So, ang unit natin, di ba, kips. So, 33.33 kips. So, ibig sabihin, tama yung direction natin kasi positive yung magnitude. Di ba? Positive 33.33. So, tama yung inassume ko na siya is compression. So, si PDF is compression. Next, so pwede na nating makuha yung PEF using yung summation of force in X is equal to 0 naman. Tapos, positive if to the right. So, itong PEF to the left, so negative yung sign niya. Negative PEF. So, ang meron lang X component is itong si PDF. Itong si RF, upward force siya So, wala siyang X component. So, ito lang yung kukuha natin ng X component. Kapag X component naman, ang formula is yung magnitude ng force times the cosine ng theta x. Diba? So, ano naman yung cosine ng theta x ni PDF? So, katawa, adjacent 8 over 10. Okay? 8 over 10. So, ang i-multiply natin na cosine theta sa kanya is 8/10. Ulit. 8 over 10. Tapos, anong sign? Positive or negative? Diba si PDF is down to the right? So, ibig sabihin, positive kasi to the right yung x component niya. Tapos, wala na, no? So, equate na natin sa 0. So, masosolve na ba natin si PEF? Given na may PDF na tayo 33.33. Ipa-plug in mo na yung value dito. Okay? So, negative PEF plus PDF is 33.33
times 8/10 equals 0. So, negative PEF, lagay ko kay alpha x, plus 33.33 times 8/10. Alpha equal 0, shift solve equal 26.664. Ang unit is skip. So, tama ba na siya is intention? Yes, kasi positive. Positive yung nakuha nating magnitude. Tension si PEF. So, meron na tayong PDF. Okay? Saka PEF. Ang pinapahanap lang naman is si DF, si EF hindi. Pero sinolve na rin natin. Kasi baka kailangan natin sa ibang joint eh. Mamaya na natin compute sabay-sabay kapag yung stress kapag nakuha na natin lahat. So, ito na si PDF. Next naman muna natin kuhain is yung force. Sinong pwedeng makompute agad? Yung kay CE or yung kay DE? So, hindi pa pwede dito sa joint E. Kasi, magiging tatlo yung unknown. Si DE, si BE, tsaka si CE. Bawal pa tayong mag-method of joint sa E. Kailangan dalawa lang unknown. So, sa D muna tayo. Kasi, meron na tayong value ni DF. So, meron na lang magiging dalawang unknown, si BD tsaka si DE. Okay, so, at joint D muna tayo. So, at joint D, ito si point D, lagay natin yung mga forces. So, itong si DF, alam na natin na siya is in compression, di ba? Compression siya, di ba? 33.33 kips. So, pag nilagay natin siya dito sa joint D, dapat yung arrow niya is towards the joint. Yan. So, ito si PDF na. May value na siya na 33.33 kips. Yan. Next, so huhulaan or i-assume naman natin yung direction ni DE tsaka ni BD. Yan, so dito kay DE, assume ko naman na tension na lang. So pag tension, yung arrow ng force is away dun sa joint. Assume natin tension, ito si PDE. So downward lang siya, diba? A vertical force lang. And then next, si member BD. Yan, si member BD naman, assume ko na siya is, sige, compression na lang. So, pag compression, yung arrow is towards the joint ulit. Okay? Yan. So, ito naman si PBD. So, dalawa yung unknown natin. Yan. So, mag-summation of forces na tayo. Kung magsa-summation of forces in, muna ako, x is equal to 0, masasolve ko na to si BD. Kasi, downward lang naman si DE eh. Hindi siya masasama as unknown sa equation. So, simulan ko sa summation of force in x. Positive if to the right. Yan. So, kailangan pala natin ng mga slope ulit kasi inclined sila. Eh, diba itong si PDF, alam na natin yung slope niya, 6 to 8. So, same lang din dito. 6 to 8. Yan. Tapos, nandito yung theta x. Pag hinanap yung hypotenuse, diba 10 yun kanina? So, paano naman yung slope ni BD? So, si BD naman, ano yung rise? 6. Yung run, 8. So, pareho lang sila, 6 to 8. So, ang slope ni BD din is 6 to 8. Yan. So, kung lagay natin yung theta x niya nandito. And then, syempre, yung hypotenuse 10 na rin. Right? Yan. So, kapag nag-summation of forces tayo in x, sige, dito kay DF, bale, ang formula is PDF
times kapag x, di ba, cosine theta x. So, ang cosine theta x niya is adjacent over hypotenuse. 8/10. Yan. So, 8/10. Anong sign? Positive or negative? So, dahil siya is naging up to the left. So, up to the left na siya. Negative. Kasi to the left yung x component. So, dito naman kay PBD, ang formula naman sa x component niya rin is PBD cosine theta x. So, ang cosine theta x niya rin is 8/10. Diba? Para lang sila ng slope 8/10. Adjacent over hypotenuse. So, si PBD naman is up to the right. So, pag up to the right, positive yung x component. Yan. Then, wala na, equate na natin sa 0. Di ba makakancel lang natin to yung 8/10. So, ibig sabihin, kasi pwede nating i-divide to by 8/10, di ba? Cancel, cancel. Ibig sabihin, si negative PDF plus PBD is equal to 0. Transpose mo si negative PDF sa kanan, PBD is positive PDF. So, magka-equal pala dapat sila. Obvious naman kasi same slope. So, dapat mag-equal sila. Ito, downward first lang naman si DE So, ibig sabihin, si PBD is kung ano yung magnitude ni DF. 33.33 kips na rin siya. So, 33.33 kips. So, positive, di ba? Sabihin, tama yung assume natin na direction kay BD, compression. Yan, compression si BD. Next, para ma-solve si DE, mag-summation of forces na tayo in Y equal 0. So, positive if upward. Ayan, si PDE downward, negative. So, negative PDE. Ayan, tapos, etong si PDF, ang formula naman kapag Y component, PDF times sin theta x. Ang sin theta x ni PDF is opposite over hypotenuse 6/10, di ba? Sin theta x 6/10. So, times 6/10. 6/10. Anong sign? Di ba si PDF is up to the left? So, up yung Y component niya, positive. Tapos, dito naman kay PBD. So, ang formula sa Y component niya, PBD sin theta x. Pareho lang sila ng sin theta x ni PDF, di ba? 6/10 din, opposite over hypotenuse. So, times 6/10. Anong sign? Up to the right si PBD. So, positive kasi upward siya, yung Y component. Equal 0. Pwede na nating i-plug in yung mga values nila. Na-solve na natin yung kay PBD, diba? Tapos si DF, meron na tayo kanina. So, PDE plus PDF is 33.33, diba? 30.33 times 6/10 plus si PBD din is 33.33 times 6/10. Yan. So, ita-times 2 lang pala natin kasi pareho sila. Etong 33.33 over 6/10. Okay? Yan. So, kahit i-shift solve nyo yan, negative PDE gawin kong alpha x plus 33.33 times 6/10 plus 33.33 times 6/10 alpha equals 0, shift solve equal 39.996. So, si PDE is gawin na natin 40 kips. 40 kips. So, tama ba siya na tension
Di ba tension yung inassume natin? Yes, kasi positive yung magnitude na na-compute. Tension si PDE. Ayan, so meron na tayong PDE. Pinapahanap din si PDE, di ba? Yan, so meron na tayong DF tsaka DE. DF tsaka DE. Si ano na lang? Si CE na lang. So, pwede na tayong mag-method of joint sa E. Kasi, nakuha na natin tong DE, meron na rin tayong EF, magiging dalawa na lang yung unknown. Si BE tsaka si CE. Okay na, di ba? So, mag-method of joints na tayo sa joint E. At joint E. So, ito yung point E. Lagay natin yung mga nakuha na nating force. So, si DE is 40 kips na siya. So, di ba tension, ibig sabihin, yung arrow niya is away, palayo dun sa joint. Okay? So, ito si PDE. Upward lang siya. Equal to 40 kips. Sino pang na-compute natin? Si PEF. Diba? Si PEF is na-compute natin siya as tension. So, ibig sabihin, yung arrow niya is away sa joint E. PEF. May value siya na 26.664. 26.664 kips. Ano pa yung mga force sa joint E? Ito yung load, yung downward load na 30 kips. So, draw natin siya as downward 30 kips. Yan. Tapos, yung i-assume natin is yung member BE tsaka member CE. So, si member BE, assume ko na lang, sige, tension. So, pag tension, yung arrow is away. PBE. Away dun sa joint. And tapos, si CE naman, si CE, assume ko, sige, tension na lang din. So, si CE, ang arrow niya is away dun sa joint. E. So, ito si PCE. Yan. So, summation of forces na tayo. So, kapag nag-summation of forces in Y ako, solve ko na agad si PCE. Kasi, itong unknown PBE naman is horizontal force. So, wala siyang Y component. Hindi na siya masasama sa equation, sa summation of force in Y. Yan. So, summation of force in Y is 0, positive if upward. So, sige, simulan natin dun sa mga may value na. Si PDE upward, so positive, 40 kips. Si 30 kips downward, so negative 30. Si PF, horizontal force yan, kaya wala siyang Y component. Pati nga rin si PBE. So, si CE na lang. So, dahil naka-incline si CE, kailangan pala natin ng slope. So, base natin sa truss. So, diba ito si CE? Bale, meron siyang rise na 6, tapos run na 8. 6 to 8 din. Para-para lang sila ng slope. So, 6 to 8. Yan. Tapos, nandito yung theta x niya. So, kapag kinuha natin yung hypotenuse Pythagorean, 10 pa rin, di ba? Yan. So, si PCE, ang formula niya sa Y component, di ba? PCE, yung magnitude ng force, times sin theta x. So, ano yung sin theta x niya? Opposite over hypotenuse, 6/10. So, times sa 6/10.
Then, anong magiging sign? Si PCE is down to the left. Diba? Down to the left. So, down, ibig sabihin negative yung y component. Minus. Then, wala na. Equate na natin sa 0. Yan. So, shift solve ko na lang. 40 minus 30 minus 6/10. Etong PCE, lagay ko kay alpha x. Alpha equals 0. Shift solve equal. Ayun. 16.67. Keeps. So, si PCE is 16.67 keeps. So, tama ba yung in-assume nating direction na tension? Yes, kasi positive yung na-compute natin. So, wag ko nang kwentong si PBE kasi hindi naman natin hinahanap si PBE, di ba? Ito lang, si CE, nakuha na natin, si DE, tsaka si DF. Yon. So, okay na tayo sa force. Mapa-plug in na natin sa stress formula. Yan. So, using the stress formula, so simulan natin kay stress kay DF. Stress kay DF is PDF over area DF. So, ang nakuha nating stress ay nakuha nating PDF kanina is 33.33 kips. 33.33 kips divided by cross-sectional area. Pare-pareho lang naman yung cross-sectional area nila na given, di ba? 1.8 inch square. So, over area, 1.8 inch square. Yan. So, divide natin 33.33 over 1.8. 18.52. 18.52 kapag kips over inch square KSI. Tapos lalagay natin kung compression or tension. Ano nga ba si PDF? Compression. Compression. C. Yan. So, stress ni DF. Next, yung kanina naman, kay DE naman, PD, 40 kips. So, stress ni DE is PDE over area DE. So, PDE is 40 kips. 40 kips tension. 40 kips over, same lang silang mga area, 1.8 inch square. So, 40 divided by 1.8 is 22.22. 22.22 KSI tension. Then, last yung kay PCE. Okay, kay PCE, 16.67 kips tension. So, stress ni CE is PCE over area CE. PCE is 16.67 kips tension. Divided by area, 1.810 inch square. So, 16.67 divided by 1.8 is 9.26 KSI. Okay? Tapos, siya is tension, di ba? Tension. Yan. So, ito yung sagot. Okay, gets?